Good morning po sa inyong lahat at welcome po muli sa ating pong daily vlogging. Patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po yung part 3 na kung saan patungkol po sa pagpapatawad. Okay, the last time po na pag-usapan po natin yung gift of forgiveness God gave to us. So naranasan po natin dapat ang pagpapatawad ng Diyos sapagkat ito po yung sinabi niya sa 1 John 1:9. At nung isang araw naman po, yun naman gift of forgiveness to yourself. You cannot forgive yourself if you are not being forgiven by God. Mahirap po talaga yung kailangan may proseso po yan. Sunod-sunod dapat yan. God muna, si Lord muna maranasan po natin sa buhay po natin. Pinatawad po niya tayo, nilinis niya tayo mula sa mga kasalanan. At doon po susunod po niya kailangan natin patawarin ang ating sarili. Hallelujah. Kaya nga po, kailangan mag-move forward po tayo. Hallelujah. At ang pangatlo po sa araw na ito po yung pangatlo na gift na binigay sa atin patungkol po sa pagpapatawad, ay yung gift to forgive others. You cannot forgive others kung hindi mo napatawad din ang sarili mo, hindi ka pinatawad ng Diyos. Yan po ay tinatawag lang natin, binaon nyo lang sa limot. Hindi po talaga nakapatawaran po yan. Kasi po, nakita ko po talaga, personally, na ang pagtayo po ay kunyari nagpatawad sa ibang tao, forget lang po yun, walang forgive. Madalas po, forget lang. Kaya pag dumating uli yung kwento o sitwasyon na yun, nag-arouse na naman yung galit natin, di ba po? So, kailangan natin patawarin ng ating kapwa. Sabi po dito sa Luke 17:3-4, if your brother or sister sins against you, rebuke them. And if they repent, forgive them. Verse 4, even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them. So sinasabi po dito 7 times. Sa ibang mga translation po, 70 times 7. Ano yung sabi ng Panginoon? Na bakit po napakadami? Every time na magkakasala, ang inyong kapwa, ang inyong mga kapatidan, ang kapatid o mga tao, ay patawarin po natin sila. Kung sila naman po ay nagsabing I repent o sila po ay nagsabi na humihingi ng tawad sa inyo, huwag po kayo magtatanim ng galit. Alam niyo po yung galit na yan, ay hindi po nakakatulong yan. Yes, akala natin mahirap tanggalin to. Nangyari na rin po sa akin yan. Hindi po mahirap kung ito po ay papaubaya niyo sa Diyos. Kaya kailangan po nating matutunang mag-surrender sa Lord ng ating po mga saloobin, yung mga damdamin natin na saktan po tayo. Kasi pag hindi po natin nagawa yan, hindi tayo maka-move on. Akala natin naka-move on po tayo. At darating ang araw, magre-revenge ka, maghihiganti ka na lang. Kaya mga kasama, mga kapatid, matutunan po natin when other people nasaktan tayo, ginawa nilang mali, either ikaw, meron kang ginawang tama o ginawang mali, basta nagkaroon kayo ng kasakitan, mga kasama, mga kapatid, matuto tayong humingi ng tawad sa kapwa po natin, matuto rin naman tayong magpatawad sa kapwa po natin. Yes, mahirap, pero kaya po yan sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. So kung kaya po natin yan, kaya ng lahat. Amen. Kung kaya ng Diyos, patawarin tayo, kaya ng lahat yan. So we must also learn to forgive others. This forgiveness is not an option but essential part of the covenant we have with God. So kasi pag hindi tayo nagpatawad sa kapwa po natin, alam niyo po ba, hindi rin tayo patatawarin ng ating Diyos. Alam po ng Diyos, ang puso po natin, walang maitatago sa harapan ng Panginoon. Ito po yung covenant. Kung gaano kalaki yung mercy ng, sasabihin ng ibang tao, yung mga pilosopo, si Lord yun kasi malaki ang mercy niya. Kapatid, kung ikaw ay na kay Jesucristo at sumasayo ang Panginoong Jesucristo, nasa sayo, sa buhay mo si Jesucristo, yung Diyos na sinasabi mong Diyos ng mahaba ang mercy ay nasa sayo, kaya mo rin siyang patawarin. Kasi nga nasa sayo ang mismong author ng pagpapatawad, author ng pagmamahal, author ng sakripisyo. Lahat po siya yon. Kaya mo rin yon. Kaya kailangan mo lang humingi ng saklolo, humingi ng guidance, humingi ng tulong. Amen. So yun po yun. Kaya wag natin gawing pilosopo na si Lord yun Hindi. Kung talagang na kay Lord ka, you are being overpowered by God's power, yung God's Spirit. Amen po ba? Kaya nagagawa ng mga mananampalataya po yun. Matthew 6 verse 14-15. And if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Di ba ang linaw? If you forgive other when people sins against you, God, Heavenly Father, will forgive us. So pag hindi tayo nagpatawad, hindi tayo patatawarin ng Diyos. Sabi nga po ng verse 15, if you do not forgive others of their sin, your Father will not forgive you. Ang linaw po dyan. Amen. So wag po natin itong baliwalain.
kailangan po natin itong maging essential to, tawag to, bigyan natin ng kahalagahan ang salita ng Diyos dito sa Matthew 6:14-15. Madalas po ay napapabayaan na to even ng mga Christian. Amen? So I challenge you, kung sino o man nakikinig sa akin ngayon, matuto tayo magpatawad. Forgive and forget. Amen? Let's move on. Hallelujah. So receive God's gift of forgiveness which we do not deserve. Ulitin ko to if we receive God's gift of forgiveness which we do not deserve, how much more should we forgive others even if we feel they do not deserve it? Totoo naman, hindi naman tayo deserving, di ba? Na patawarin ng Diyos. Sino ba naman tayo? Isang creation lang naman tayo ng Panginoon, pero pwede naman yung tayong mawala dito sa mundong ibabaw na to. We don't deserve anything from God. It is His mercy, it is His grace, kaya tayo naririto, kaya tayo nagkaroon ng buhay, ng panibagong buhay kay Kristo Jesus. So kung yung mga tao na sa paligid natin na hindi naman deserving din naman patawarin sila, totoo naman, lahat naman, everybody don't deserve forgiveness, but kailangan natin gawin po yun. Even though they don't deserve that forgiveness from us, patawarin po rin natin sila. Amen? Hallelujah. So, kailangan natin makita yung utang po natin. Lahat po tayo may utang. So, may utang tayo kay Lord. Tingnan niyo Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. For whoever loves each other has fulfilled the law. In Romans 13:8. Hallelujah. So makikita niyo yan, may utang tayo. Hindi natin kayang bayaran yung utang natin sa Diyos. Ang mga Pilipino pa din mahilig sa tinatawag na utang ng loob. So yung utang ng loob natin, gawin na natin dito po. Huwag na po sa kapwa natin. Utang ng loob natin sa Panginoon. Bakit utang ng loob sa Lord? Hindi nga tayo deserving patawarin ng Diyos, di ba? Hindi nga tayo deserve na bigyan ng kaligtasan ng Lord. Who we are. We are just a creation. Pero, can you imagine, binigyan tayo ng importance ng Lord, bumaba siya para sa akin, magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, at magkaroon tayo ng buhay na masaganang lubos. So, yung utang na yun, hindi natin kayang suklian o bayaran ng kahit anong kabutihan po natin, ay ito lamang po ang kailangan natin gawin. Kung anong ginawa natin sa kapwa po natin, ay ginagawa natin sa Diyos. And if we forgive others, we love others, yun yung ginagawa natin sa ating Panginoon. That's why it's continuing debt to love one another. Patuloy na utang natin to sa Diyos. Hallelujah. Each of us owes Christ a massive debt which we cannot never repay. God does not require that you repay that debts. Hindi naman yan nire-require kasi wala naman talaga tayong kakayahang magbayad. Pero yun nga lang po, ano ba yung ginagawa natin sa kapwa natin ay ginagawa natin sa ating Diyos. God has transferred the debts we have to Him to others around us. Yun nga po kailangan natin gawin. We are now indebted to everyone. When someone sins against us, we have the privilege of repaying the debts we have to God by forgiving them. Amen? So sana naunawaan po natin ang sinasabi ng Panginoon dito, na tayo po ay mayroong pagkakautang sa Diyos. Ang utang na yan, utang ng loob natin sa Panginoon, yung dakila niyang pagmamahal, yung dakila niyang sakripisyo sa atin, yung buhay na tinanggap natin, pagbabagong buhay, gawin din po natin sa ating kapwa yan. Kasi hindi naman natin kayang i-offer yun sa Lord. So sa ibang tao natin siya gagawin. Kaya tinransfer ng Panginoon. So forgiveness is a decision. Forgiveness is a decision. The healing of wound is a process. If we do not forgive, the wound would go bad. Parang binabakterya na po, may infeksyon. But when we make the decision to forgive, the healing process can begin. You must learn to forgive, mga kasama, mga kapatid. Matandang Kristiyano ka man o batang Kristiyano, learn to forgive. Many Christians are either a prisoner of the future through worry or a prisoner of the past through guilt and unforgiveness. So worries ay kasalanan po yan. Unforgiveness, kasalanan po yan. So the future and the past, kung kailangan tayong tanggalin natin yung worry, Matthew 6:33, yung unforgiveness, ang daming sinasabi ng Diyos patungkol po sa pagpapatawad. God wants us to be free to live each day with Him, either the past or the future. This is why we are called to deal with issues of forgiveness on a daily basis. Hallelujah. So yan po, kailangan natin araw-araw ay magpatawad. Araw-araw is a decision making. Amen.
So I hope meron po tayong natutunan sa ating pong 3 araw na topic patungkol po dito sa pagpatawad, sapagkat ikaw ay dinesign ng Diyos na magpatawad. Ikaw ay dinesign ng Diyos magmahal sa kapwa, sapagkat ito yung pangalawang utos ng Panginoong Hesus na magpatawad tayo o kay gumawa tayo ng love one another. Kasama po yung pagmamahal sa ibang tao ay ang pagpapatawad. So love God, love others, and make disciples of Jesus Christ. Amen. So tayo po ay manalangin sa oras na ito at nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na sumusubaybay sa ating pong programa. Patuloy po ninyong i-share, i-like ang ating pong mga videos na ito so that marami pa pong mga tao ang makapakinig ng mabuting balita ng ating Diyos. Manalangin po tayo. Salamat po, Ama, sa lahat ng mga itinuro po ninyo sa amin. Salamat po, Panginoon, na tinutulungan niyo po kami magpatawad, Panginoon. Patuloy niyo po kaming baguhin. Patuloy namin makita ang importance of forgiveness, O God. Huwag niyo po kaming hayaan matrap, Lord God, sa unforgiveness, sa mga pains na to na amin pong kinakaharap sa araw-araw, Lord. And we pray, O God, na kayo po ang kumilos sa buhay po namin, Panginoon. Sambahin ka at purihin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So, kita-kita po tayo muli sa panibago pong topic na bibigay sa atin ng ating Diyos.